Kung hindi ka namin hihigpitan, hindi ka matututo. Ganito ako pinalaki ng lolo't lola mo, kaya ganito rin kita palalakihin. At maiintindihan mo rin kami ng daddy mo balang araw kapag nagkaroon ka na rin ng sarili mong mga anak. Yun yung mga linyahan, parang rinig na rinig ko din yun sa bahay namin di ba? Ang mga magulang ay may kani-kanilang paraan ng pagpapalaki po sa kanilang mga anak o yung mga tinatawag po na parenting style. May sobrang higpit pero may iba naman na sobrang luwag. Pero ang tanong, anong parenting style ba ang pinaka-effective para mapalaki ng maayos sa mga anak? Yan po ang tanong din ng ating letter sender ngayong umaga sa Mama Piece of Advice na ating babasahin. Dear Mama P, ako po si Mommy Regine mula Montalban, Rizal at nais kong humingi ng advice kung anong parenting style ang pinakamagandang gamitin para sa pagpapalaki ng aking 4 na anak. Na-research ko po kasi na may 4 na parenting style: authoritative, authoritarian, permissive, at uninvolved o yung neglectful. Ano ba ang pagkakaiba sa isa't isa? Iba-iba rin po ang ugali ng aking mga anak at minsan naisip ko na ibig sabihin ba na iba-ibang parenting style rin po ba ang dapat kong gamitin sa bawat isa sa kanila? Sana po ay mabigyan mo ako ng advice kung ano ang dapat kong gawin. Nagpapasalamat, Mommy Regine. Mommy Regine, wala po si Mama P ngayon pero bibigyan ka po namin ng advice para tulungan tayo magbigay ng advice sa ating letter sender na si Mommy Regine at mapaliwanagan din tayo tungkol sa iba't ibang parenting styles. Kasama na po natin ang clinical psychologist na si Kurt Christian Arcangel. Is it how you pronounce po? Yeah, Arcangel. Yeah. Arcangel. Hello, Sir Kurt. Hello, Good morning. Good morning. Nabasa niyo na po ang problema ni Mommy Regine. Narinig niyo po. Iba-ibang parenting style. So, bakit po ba dapat iba-ibang parenting style yung mabigay natin sa iba-iba nating anak? Ganun po ba yun? Yes. So, iba-iba kasi, iba-iba din yung kailangan nila or yung need nila. No? So, we also need to think about kung ano yung pangailangan. Let's say, for example, yung panganay mong anak, nung middle child or nung bunso. So, they also have different personality, right? And dapat doon sa mga personality nila yon, doon tayo tumingin din kung paano natin sila i-approach, kung paano natin sila papalakihin. Nung mga sinaunang panahon, hindi pa tayo nagli-label ng ganito no? Yung mga nabanggit na kanina. Pero for sure, ganun din po yung ways nila. That's correct. Tama po ba? Pwede po bang mabanggit natin isa-isa para mas maintindihan ng mga kada natin? Yung unang nabanggit natin kanina, authoritative. Yes. Ano po bang ibig sabihin kapag authoritative parenting style? Yung authoritative parenting style, ito yung sinasabi nating balanced parenting approach. No? Pag sinabi nating authoritative, they have set of rules na pinapakita sa kanilang anak or sinasabi sa kanilang anak, but also, they also show yung affection, support nila sa kanilang mga anak. Pwede ba tayong magbigay ng halimbawa, scenario sa isang bahay? Paano ang authoritative na parenting style? For example, yung magulang mo, binibigyan ka ng, let's say, guidelines. Paano hindi ka maging pasaway na anak. No? And then, when you do or did a specific, let's say, naging bumaba yung grades mo or let's say, nag-cut ka ng class. Ayan, madalas natin yan, di ba, may encounter natin. Ang authoritative parents, they talk to their child, no? So, they have open communication. Paano the way they talk? So, paano po yun? They approach the child nang hindi nila pinapagalitan. Yes. So, that's the main approach ng authoritative. Yes. Na kailangan, anak, ano bang nangyari? Pwede ko bang malaman? No? So, nilalapit nila sa anak nila, yung sarili nila. Paano magalit si authoritative? Actually, si authoritative, as I mentioned kanina, well-balanced dapat, Dapat nagagalit ka, pero you also show affection. Pinapaalam mo sa kanya, bakit ka nagagalit? Diba? Kasi ina-explain mo, dinidisiplina mo yung anak mo. Yes. Ganun. Saan gagamitin ang authoritative? Paanong ugali ng anak natin? Ano yung makikita natin sa ugali ng anak natin para gamitin tong parenting style? Si authoritative, actually, ito yung sinasabi natin ideal na parenting style. Oo. Right? Kasi ang mga anak na pinalaki sa, let's say, authoritative parenting style,
mas well-adjusted sila. Ibig sabihin, yung personality nila is angkop, no, dun sa edad nila and sa development nila. Ayan. So ito yung sinasabi na healthy, no, na mga kabataan or bata. Yeah. Parang ganun yung ginagawa talaga. Kasi yung mga kabataan, hindi mo agad mapapalo tulad ng generation That's correct. natin, no? That's correct. Parang kailangan mo explain bakit nila ginagawa ng mga magulang yung ganun. Bakit kailangan pagalitan. Daming explanation. Dati wala explanation, palo Yes. agad eh, no? Dito na ba papasok ang authoritarian? That's correct, no. So authoritarian naman, ito yung sinasabi natin na disciplinarian parents, no. Sobrang strict nila. Ito yung sinasabi din natin na quote unquote blind obedience. Dapat gawin mo to. Kung hindi mo to gagawin, papaluin kita. 'Di ba? Way back 80s, 90s, mga batang Ito yung ganyan, 'di ba? way. Yeah, ito yung way, right? So we can also see kung ano yung naging epekto nito sa mga bata, which is ngayon yung mga millennials, adults, right? So ganun. Alam naman siguro nila yung way, no? Kung paano yung sa isang household, yun po yung namamalo, disciplinarian. Yes. In short. And ito naman, next, permissive. Sa permissive naman, ito yung mga magulang na they want the affection or yung approval ng anak nila. You will notice, may mga magulang na ganito, especially if they are, let's say, maaga silang nagkaanak, no? Parang ang gusto nila makita, friends lang sila ng anak niya. Best friend. Best friends, right? Yun yung approach nila. Pero minsan ang hirap ng ganun, no, Sir Kurt? That's correct. Kasi yung boundaries, yung limits, no, hindi natin nakikita. Paano masiset nitong mga permissive parenting style, yung wall? Na, okay, best friend mo ako dito, pero you should remember I'm also your mom or dad. Yes. Pagdating sa permissive parenting style, medyo mahirap, no, makita yung limit at boundary kasi they have this idea na dapat protektahan ko yung anak ko. Ayun, yun yung ano nila, yun yung gusto nilang ipakita sa permissive, no. They want to So, hindi protect. pala sa anak, parang sa magulang siya magsiset ng wall. Yes. Last ay neglectful. Alright. Ito naman sa neglectful, no, there are researches that says or said na etong neglectful or uninvolved parenting style is wala siya talagang benefit, no? Pero we can see na may mga nangyayaring ganito. Like OFWs? Yes, one of those is OFWs. Pangalawa, yung mga maagang nagbuntis pero hindi nila wala sa plano nila. Parang hindi pa nila alam yung responsibility That's correct. ng Yes. pagiging parent. Meron ba tayong sample sa isang household? May nangyayari ba ganyan na parang yung parent present pero hindi mo siya maramdaman? Yes. Let me give you an example, no. I have a client. This is more on in my clinical practice. I have a client. Yung magulang niya is pareho nasa abroad. Alright? And then maaga siya nabuntis. In teenager, to have that kind of mindset na kailangan ko alagaan yung bata. Oo. 'Di ba? So, instead of, let's say, alagaan ko yung bata, baka mag-party na lang ako, or, gawin yung mga masayang bagay na dapat ginagawa niya talaga. Right? So, makikita talaga natin yung epekto ng mga ganong style, no, or approach sa result ng bata. Akala natin kapag magiging parent ka na, mag-iiba talaga yung responsibility or priorities mo. Hindi rin pala. Hindi din, Depende pa rin pala siya sa tao. Dito po, Sir Kurt, kay Mommy Regine, ano po bang pwede nating advice sa kanya? Tama po ba na iba't ibang parenting style yung ibigay niya sa kanyang 4 na anak? Nakadepende pa rin yun, no, dun sa approach ng mga anak niya din sa kanya. Kasi syempre, it's a two-way street, right? So kung, for example, itong mga anak niya, kailangan niya din kausapin. Bakit ito yung approach na ginagawa niya sa, let's say, panganay? Bakit ito yung approach niya dun sa bunso? Mas, let's say, permissive sa bunso, di ba? Mas protective siya. So makikita naman natin sa culture and tradition ng mga Pilipino, right? Iba-iba din talaga yung pagpapalaki. As young as how old or how young natin malalaman na ay eto dapat yung parenting style na gamitin ko? Actually, yung parenting style kasi nakadepende din yan, no, doon sa way mo kung paano ka pinalaki. Alright? So for example, pinalaki ka ng authoritarian. Ikaw ba as an individual, i-apply mo din yon sa anak mo. Kasi bata pa lang tayo, nagkakaroon na tayong idea. Yun kasing alam natin. Yes, that's correct. No? So,
dapat ba authoritarian din ako or dapat ba maging authoritative ako? Kailan natin malalaman, Doc? Anong age ng anak natin, doon tayo magpapalit ng, ay wait, hindi siya pwede nito? Anong age yun? Actually, as early as around 5, 6, yan. Kasi that's the early stage ng development ng bata. Yes. So mga 5 or 6, doon mo na makikita. Pero kung halimbawa, nagawa mo na itong specific parenting style ng mga 5 to 10, pwede pa magbago yun? That's correct. Pwede pa rin magbago yun. Especially, for example, naging adult na yung anak mo. So let's say, before authoritative ka, right? And then napansin mo, hindi na effective na maging authoritative kasi yung anak mo marunong na mag-desisyon para sa sarili niya, no? May autonomy na, may independence na. Right now, you change your parenting style to become more permissive naman. So that, magkaroon pa rin ng affection yung anak mo sa'yo. So, depende pa rin. Kailangan talaga ay iniintindi at kinikilala natin yung mga anak natin. That's correct. Yeah. Very challenging po as a parent. Halimbawa, yan si Mommy Regine, 4 na anak. Tapos kung iba-ibang parenting style, paano po mamamanage ng parent yun? Yes. Ayun, as I mentioned kanina, no, kailangan siguro family meeting, isa sa mga kailangan yung gawin so that maintindihan din ng mga bata na kaya ko kayo ganyan itrato or ganito yung approach ko sa inyo individually, magkakaiba kasi iba din yung personality nyo. Diba? Kasi hindi naman lahat ng magkakapatid pareho ng personality. Yes, that's true. Right? And then, you also need to remember, as a parent, it's very stressful talaga. Kahit isang bata lang right? Paano pa kaya yung 4, 5? Right? So, yun. If may maling parenting style tayong nagawa sa anak natin, ano po ang pwedeng maging epekto nito? Yeah. One of the effects or mga epekto ng parenting style is you also need to remember may epekto yan pagdating sa self-confidence. Mababang self-confidence, no? Self-esteem, pwede din bumaba. And also, we can see yung mga problem behavior. For example, sumasagot sa magulang, sinisigawan ka, right? Or minsan, hindi nagsasabi ng problema, no? So, there are things na ganun nang nangyayari. Yung worst comes to worst, di ba? Minsan, yung mga bata na nakaka-experience ng hindi magandang parenting style, nagkakaroon sila ng mga mental health problem. May naisip lang ako, Sir Kurt, kung naging permissive ka, like naging parang best friend mo yung anak mo for a long time, kaya lang nakikita mo na parang sumusobra na. Diba? Napupush na yung limit Yes. So nagpalit ka into authoritarian. Hindi ba siya magre-rebelde yung anak? Actually, yung mga authoritarian na parents, normally talaga, ang anak nila nagre-rebelde. Oo. Yes, ganun ang nangyayari. Paano hindi mapupunta sa ganun? Okay. Paano hindi mapupunta sa pagre-rebelde? You need to open your communication. Di ba kanina sinabi ko na one of the key features ng authoritarian, one way lang yung nila, communication nila. No? And ang gusto nila, blind obedience. Kailangan sundin mo to. Kung hindi, ito yung mangyayari. Oo. Diba? So, ganun ang authoritarian. Kailangan authoritative. That's correct. Kayo po, sa mga clients ninyo, ano po yung usually parenting style na ginagamit nila sa generation natin ngayon? Alright. Sa generation ngayon, baka ano lang, parang iba-iba naman pero sa tingin nyo lang po, sa mga nakakausap ninyo. Yes. Marami sa mga magulang ngayon, they are permissive parents. No? I think it's because of what happened during the pandemic. And itong mga nakaraang mga taon din, no, sa iba't ibang events or situation na nangyari sa bansa natin. It's also parang naging sila overprotective sa anak nila. Which is, ang isang permissive parents, makikita nila to, na ang anak nila nagkakaroon ng problem when they graduated. No? Kasi, because of their overprotectiveness, ang nangyayari, hindi nakakapag-adjust yung mga anak nila. So, hirap sa reality o realidad ng buhay. Ayun. Oh, kaya naman, Mommy Regine, kailangan lang po talaga ng communication sa inyong family. Kayo po na mom and dad, talk to your kids. That's correct. Diba? Ano pong pwede nilang pag-usapan doon? At paano nila sisimulan yung conversation, Sir Kurt? Advisean nyo na po si Mommy Regine. Ayan, for Mommy Regine, no, so it's important na maging open ka din sa gusto nilang mangyari and you also compromise. Kasi importante din yan sa family. No? In family therapy, you also need to hear kung ano yung gustong sabihin ng anak mo. Kasi kung hindi mo papakinggan, anong mangyayari? Di ba? Wala din mangyayari. Kung gusto mong kausapin sila, pero
hindi ka nakikinig, right? So you need to to understand din kung ano yung mga sinasabi nila. And aside from that, you also need to take action. Alright? Kasi minsan mag-uusap kayo once lang. Tapos after a day or two, Sa tingin wala mo, na. okay din ba, Sir Kurt, yung meron silang family bonding every week para at least nalalaman nila yung anong meron na ba sa anak ko, anong pagbabago na ba? Yes, that's advisable, no? Lalo na kahit yung mga simple na, let's say, family dinner, ayan, para makapag-usap kayo, makapag-update sa isa't isa. Ayan. So, yun, Mami Regine, hindi lang kailangan ng isang meeting, parang kailangan kilalanin mo ng mabuti po yung inyong mga anak. Alam nyo, dito pa lang natututo na ako. Parang yun kasi, paano ba, dream ko talaga magka-family na soon magiging parent din. Parang yun yung nakakatakot na paano mo didisiplinahin yung mga anak mo. Yes. So, dito pa lang natututo na tayo. Kaya naman, Mommy Regine, family bonding every week, yan ang kailangan para makilala mo yung mga anak mo at mas malaman mo kung anong parenting style ang dapat mong gamitin sa kanila. Okay lang po yung iba-iba dahil tayo mga tao, iba-iba po ang ating ugali. Thank you so much, Thank you. Sir Kurt. Kaya naman, iwanan mo na yung contact number mo para sa mga gustong magpakonsulta sa'yo. Yes, they can reach out to me by Facebook, Instagram, LinkedIn. Also, I'm available via Tao Serving and Cognicare Psychological Center. Maraming salamat, Sir Kurt. Thank you so Thank you much. din. Napaka-informative ng ating topic. At Mami Regine, kahit wala po dito si Mama, pinag-iwan naman po siya ng piece of advice para sa inyo. Sa ating unang P, pag-aralan po ang ugali ng inyong mga anak para malaman kung anong parenting style ang bagay gamitin sa kanila. Kung authoritative ba yan, authoritarian, permissive, or uninvolved. Na-explain na po namin kanina ano yung apat, balikan nyo na lang po ulit. Sa ating second P, paliwanagan ng lahat ng gagawin sa inyong mga anak kahit anong parenting style ang gamitin ninyo. Ang importante ay maipaliwanag na mabuti sa inyong mga anak kung bakit nyo ito nagawa. Mapagalitan nyo man sila o mapuri, ang mahalaga ay malaman nila kung bakit nyo yon nagawa sa kanila. Kaya naman, just be a good parent, di ba? Kung paano mo itrato yung ibang tao sa pagiging mabait, ganun din. Kasi it all starts sa bahay po. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.